Pinagpapalagya ang kaniyang bayan, biyaya niya ay para sa lahat. Tayo na mangarap ng ating malahi, nawa'y maging matulungin. Magbigay ng buong puso na walang inasahan, sa lihim at sa hayag, nakikita ka ng Ama. Pinagpapalagya ang kaniyang bayan, biyaya niya ay para sa lahat. Tayo na mangarap ng ating alahi, nawa'y maging matulungin. Salamat sa iyong awa, mahabaging alahin. Isinumbong mo sa amin, Panginoong Yahushua. Tuwing ka, O Aba Yahuwah, pangalan mo'y sinasamba. Sana ay iyong patnubayan sa aming buong paglalakbay. Sa maluwalhating tahanan, nalaan sa hinirang. O Amang huwag mong limutin, hinirang mong nagtapat. Sa pag-aaral, pupurihin ka, dumanas na ng pagsubok. Likhain sa aming puso, kababaan ng loob.
Aba, Yahweh, Diyos na lumikha ng lupa at ng langit, nandito po kami para purihin at sambahin ka. Salamat ng marami sa iyo sa kabila po ng iba't ibang panganib, sa kabila po ng iba't ibang pagsubok. Namamalagi po kami sa iyong piling, di dahil mabubuti karapat-dapat kami, kundi dahil sa iyong kagandahang loob. Ikaw, si Yahweh Aba, nais naming kilalanin ka. Ama, maawa ka sa iyong mga anak. Habang kami lumalapit sa iyo ng personal, hinihingi ang iyong katwiran. Mahabag kang ipagkaloob sa iyong mga anak ang lahat ng aming pangangailangan. Sa pagsambang ito magpakaranas ka, sapagkat itong kailangan ng aming kaluluwa upang kaming lahat lalong lumakas sa kabila po ng mga pagsubok ng buhay. Ama, maawa kang pakipatawad kami sa lahat ng aming kasalanan para mabuhay muli ang aming kaluluwa. Lalo kaming sumigla pa sa ginagawa naming paglilingkod sa iyo. Mag-aaral kami ng iyong mga salita. Punuin po kami ng kaalaman. Higit po sa lahat, magbunga nawa ito ng mabuting relasyon sa iyo. Makilala ka naming lubos at lubos kaming magtiwala at magpahayag ng pag-ibig sa iyo. Panginoong Yahushua, halika po sa piling namin. Ikaw ang aming kailangan araw-araw. Halika na po sa iyong mga lingkod. Tabihan mo ang iyong mga hinirang sa mga nagtitiis ng iba't ibang sakit at karamdaman. Ikaw nang bahala sa iyong mga hinirang. Kailangan ka ng iyong mga lingkod. Pakibasbasan ng bawat mananamba. Pakibasbasan po, Ama, ang iyong mga anak na nasa mga mapanganib na lugar, lalo na sa Pilipinas ngayon, na sila'y binabagyo ng sunod-sunod. Ama, wala po kaming ibang maaasahan, kundi ikaw lamang. Makapangyarihan ka sa lahat. Magalang kaming lumalapit, kumakatok sa iyong pintuan. Ibuhos mo ang iyong biyaya. Ibuhos po ang iyong pagsasama upang makatawid po kami sa ganitong matinding pagsubok. Pakibasbasa ng kabuhayan ng iyong mga anak. Pakitanggap ang aming iniabuloy sa iyo ngayon. Lalo mong makitang iyong mga anak sumasagana sa iba't ibang katangian. Kami po'y sumasampalataya, Ama. Tininig mong aming panalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Shall I
Shabbat Shalom sa inyong lahat, mga kapatid. Alam nating lahat na ang pinakadahilan kung bakit tayo po ay nilikha ng Diyos ay para tayo kumilala sa Kanya, sambahin po siya ng buong puso at kaluluwa at ng ating buong pag-iisip. Subalit paano po natin maisasagawa ang ganitong uring pagsamba kasama ang pag-iisip at puso kung hindi po natin ganap na kilala kung sino po si Yahuwah Abba na lumikha ng lupa at ng langit. Alam natin siya po'y makapangyarihan sa lahat at tayo po'y dapat sumampalataya sa kanyang magagawa para sa atin. Subalit, hanggang doon lamang ba ang ating pagkakilala kay Yahuwah Abba? Dapat ito'y lubusin natin para tayo lalong umunlad sa ating kaugnayan sa Kanya. Kaya napakahalaga na lalong makilala natin si Yahuwah Abba. Bakit po napakahalaga? Na tayo po ay kumilala kay Yahuwah, makapangyarihang Diyos. Magsimula po tayo sa ating pag-aaral dito po sa Jeremias 9:23 hanggang 24. Hindi dapat ipagmalaki ng marunong ang karunungan niya o ng malakas ang kalakasan niya o ng mayaman ang kayamanan niya. Kung gusto ng sino man na magmalaki, dapat lang niyang ipagmalaki na kilala niya ako at nauunawaan niyang ako si Yahuwah na nagmamahal na gumagawa ng tama at matuwid dito sa mundo dahil yun ang kinalulugdan ko. Ako si Yahuwah ang nagsasabi nito. Bakit napakahalaga na makilala natin si Yahuwah Abba? Sapagkat mas higit ito, mas importante ito sa karunungan, kalakasan at kayamanan na pinagmamalaki ng tao. Walang masama sa karunungan, walang masama sa kalakasan, walang masama sa kayamanan. Subalit, kung ito lang ang ating pinag-iintindi sa buhay na ito, baliwala at walang kabuluhan ang buhay natin. Ano po ang pinakamahalaga na kayamanan natin bilang mga tagapaglingkod ng Diyos? Ayon po sa ating binasa, yung ating pagkilala kay Yahuwah Abba. Ano pong katumbas ng pagkakilala kay Yahuwah Abba? Ito po ay tumutukoy sa ating personal na relasyon kay Yahuwah Abba. Pag-isip-isipan natin yung mga kapatid. Kapag sinasabing personal na relasyon, ito ay matinding kayamanan. Sapagkat ang pinag-uusapan natin dito, hindi po kung sinong liderato ng bansa, o presidente ng bansa, o hari ng bansa. Ang pinag-uusapan natin ay ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Kaya kung meron mang posibilidad na tayo po'y magkaroon ng pagkakilala o kaya ng personal na relasyon sa Kanya, ito'y dapat natin pagyamanin. Itong dapat nating paunlarin. Paano ba gusto ng Diyos makilala siya? Sabi niya, ako si Yahuwah na mapagmahal na gumagawa ng tama at matuwid. Kaya dapat kilalali natin yung mga katangian ni Yahuwah Abba at paunlarin natin ang ating kaugnayan sa Kanya. Pero paano po natin mapauunlad, mapapahusay ang ating personal na relasyon kay Yahuwah Abba? Makinig tayo dito po sa Kawikaan 2 talatay 5, kung magkagayoy, ang takot kay Yahuwah ay iyong mauunawaan at ang kaalaman sa Diyos ay iyong matatagpuan. Paano po natin mapauunlad ang ating personal na relasyon sa Diyos o ating kaalaman patungkol sa Diyos? Ayon po sa ating binasa, ang pinakasusi ay ang magkaroon tayo ng takot kay Yahuwah. Ito pong salitang takot na binabanggit dito na takot kay Yahuwah, hindi po ito katulad ng takot na karaniwang alam natin. Kasi kapag ang tao ay takot sa isang tao, lalayo siya sa taong yun. Pero ang takot na binabanggit dito, sa Ingles, ito po'y reverence. Kumbaga, ito ay isang banal na takot. Kapag banal na takot, tayo po ay lalong napalalapit
sa Diyos. Hindi po tayo nagtatago, hindi tayo umiiwas. Kung taglay natin yung banal na takot, lalo tayong merong inspiration para lalong makilala si Yahuwah Abba. Ang tawag po dito sa Ingles ay awe. Kumbaga, kapag halimbawa nakita natin yung kalawakan ng dagat o kalawakan ng mga iba't ibang bituin sa langit, tayo po ay nagkakaroon ng emotion na tinatawag na awe. Meron pong katangian ng takot doon, pero hindi takot na iiwasan mo yung nararanasan mo, kundi takot na para bagang tumutulak sa iyong alamin pa. Lalo pang maging malapit. Iyaan pong tinutukoy dito na takot kay Yahuwah. Banal na takot kay Yahuwah. Reverence for Yahuwah Abba. Kapag natutunan natin yung banal na takot na yon, ang sabi po, yung pong pinakapundasyon, yung pong pinakasusi para tayo magkaroon ng kaalaman sa Diyos. Yung salitang kaalaman dyan, ayon po sa mga nagsuri, ayon po halimbawa dito sa Vine's Complete Expository Dictionary, yung salitang kaalaman ay tumutukoy po sa magkaroon ng isang malapit at personal na karanasang kaalaman tungkol sa Kanya o kaya sa Diyos. Sa makatwid, yung kaalaman, hindi po lang tumutukoy sa mga facts. Yung kaalaman mo tungkol sa mga iba't ibang katangian ng Diyos. Halimbawa, alam natin siya iisang tunay na Diyos, makapangyarihan sa lahat, maawain. Tama, dapat natin malaman yung ganung mga katangian. Pero yung kaalaman na tinutukoy dito, higit pa dun Mas malalim pa dun. Ito'y tumutukoy doon po sa ating karanasan. Ibig sabihin, ito'y tumutukoy sa intimate relationship. Kanino? Sa Diyos. Hindi po ba yan ang gusto natin? Kapag kayaan ang gusto natin. Kung hangad natin mapaunlad yung ating pong karanasan sa Diyos, mapaunlad ang ating personal na relasyon sa Yahuwah Abba. Ito'y ang nagsisimula. Dapat natin simulan yung pong banal na takot. Yun pong may taglay na banal na takot kay Yahuwah. Ano po ang kanilang ginagawa? Pakinggan natin sa Malakias 3 ang talatay 16, nang magkagayoy, silang nangatatakot kay Yahuwah ay nagsangusapan at pinakinggan ni Yahuwah at dininig at isang aklat ng alaala ang nasulat sa harap niya para sa kanila nang nangatatakot kay Yahuwah at gumugunita ng kanyang pangalan. Ano po ang isang kahayagan o katangian ng isang lingkod ng Diyos na meron pong banal na takot kay Yahuwah? Ayon po sa ating binasa, sila po ay gumugunita sa pangalan ng Diyos. Yung pong paggunita sa pangalan ng Diyos, hindi simpleng pagbigkas. Dito po sa assembly ni Yahushua, tayo po'y naturuan ng pagbigkas at pagtawag sa pangalan ng Diyos. Mabuti po yun na binibigkas natin, pinoprokla natin yung tunay na pangalan ni Yahuwah Abba. Hindi natin ginagamit yung sinasabi nilang pangalan ng Diyos na Diyos o kaya Panginoon. Yun po'y titulo, hindi po yung tunay na kanyang pangalan. Tayo po'y naturuan na bigkasin yung personal na pangalan ng Diyos. Bakit? Sapagkat hangad natin na magkaroon ng personal na relasyon kanino? Sa Diyos. Kaya nga pinahayag sa atin kanyang pangalan. Di ba kapag gusto mo magkaroon ng relasyon sa isang tao, anong sinasabi mo? Pangalan mo. Kapag wala kang interes para magkaroon ng relasyon sa isang tao, halimbawa, hindi mo babanggitin ang iyong pangalan. Yung pagpapahayag ng pangalan, isang gesture po yun na gusto mo magkaroon ng relasyon sa Kanya. Yung pagtawag natin kay Yahuwah na Kanyang pangalan, ito po'y pagpapahayag ng relasyon sa Kanya. Subalit, itong mahalaga, hindi dapat na mahulog sa pagbigkas lang. Hindi po sa pagbigkas lang ng pangalan ni Yahuwah ang kahalagahan ng pagpoproklama sa pangalan ni Yahuwah. Ayon po kay Malakias, napakahalaga na ginugunita natin ang kanyang pangalan. Kapag sinabi ginugunita ang kanyang pangalan,
binubulay-bulay natin. Inaalam natin yung kahulugan ng kanyang pangalan sapagkat may kahulugan ang pangalan ni Yahweh. Siguro yung mga taong natira dito po sa Amerika, yung mga pangalan na binibigay sa kanila ng mga magulang, kung minsan wala namang kahulugan di ba? Pero yung kahulugan ng pangalan ni Yahweh, meron pong kahulugan. Kaya nga, dapat natin malaman dapat natin gunitain, dapat natin bulayin. Bakit po pinagagawa ito ng Diyos? Bakit mahalagang gunitain natin yung pangalan Yahweh? Dito po sa Exodo 3:14 hanggang 15, sinabi ng Diyos, ako nga, sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh ng Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakilanman. Bakit mahalagang ginugunita natin ang pangalan ng Diyos, ang pangalang Yahweh? Sapagkat ayon mismo kay Yahweh Aba, ang pangalang Yahweh ay ang pangalang dapat itawag sa kanila magpakailanman. Sa Ingles, ito'y kanyang memorial name or eternal name. Ibig sabihin, itong iisang personal name niya na dapat natin magunita para lalo natin makilala kung sino ang Diyos. Kasi yung pangalan sa Ebreo, kapag ka ito'y ibinibigay sa tao, merong kahulugan. Halimbawa, si Abram. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng salitang Abram? Ibig sabihin ng dakilang ama. Noong tutuparin ni Yahweh yung kanyang pangako kay Abraham, anong ginawa niya muna? Binago niya muna yung kanyang pangalan. Mula Abram, ginawang Abraham. Abram, dakilang ama. Abraham, anong kahulugan naman nun? Ang kahulugan po ng pangalang Abraham, ama ng maraming bansa. Kaya bago tuparin ng Diyos ang kanyang pangako, binago niya ang pangalan ni Abram. From Abram to Abraham. Meron po kasing kahulugan yun pong pangalan sa Ebreo. Lalo na kapag ang pinag-uusapan, pangalan ng Diyos. Yung pangalan ng Diyos, yun po'y naghahayag ng kanyang mga katangian. Kasi paano po natin makikilala ang Diyos kung hindi natin alam yung kanyang mga katangian? Kaya kapag gusto nating umunlad, lumalim ang ating personal na relasyon sa Diyos, dapat alam natin lahat ng kanyang mga katangian. Kaya ano pong isa sa katangian ng Diyos? Ano po bang isa sa kahulugan ng pangalang Yahweh? Ang sabi ng Diyos, ako nga, sa Ingles, I am who I am. Para magkaroon tayo ng malalim na pag-unawa sa pangalang ito, dahil ito po'y isang Hebrew name, ako nga, na yun ang kahulugan, isa sa kahulugan ng Yahweh. Alamin natin sa Ebreo kung ano yun. Sa Ebreo, ito po'y Ahaya, Ashar, Ahaya. Ang katumbas nun, ako ay si ako nga, o I am who I am. Ano po ang salita na pinakapundasyon ng Ahaya, Ashar, Ahaya? Yung salitang haya, na ang kahulugan ng salitang haya ay ang sumusunod. Ang ibig sabihin, to exist, to abide, to stand by, to continue, to accompany. Yung salitang haya, ito'y tumutukoy sa presensya ng Diyos. Ito po'y tumutukoy sa kanyang katapatan, sapagkat yung kanyang presensya nasasama kay Moises, maaasahan. Sapagkat ang sabi, to abide, to remain, to continue. Hindi lang maaasahan yung presensya ni Yahweh sa simula o sa gitna, kundi hanggang sa matapos yung pinagagawa ni Yahweh. Kaya nga napakahalaga ng kahulugan nung ako nga. I am who I am. Alam niyo ba kung bakit sinabi ni Yahweh
Yung ibig sabihin ng kanyang pangalan, sapagkat may pinagagawa si Yahweh kay Moises. Ano po yun? Ano yung pinagagawa? Bakit ba siya sinugo ni Yahweh? Ano yung pinagagawa sa kanya? Iligtas. Diba? To set free yung kanyang bayang Israel mula sa pagkaalipin doon sa Ehipto. Yung Ehipto noon, yun ang pinaka makapangyarihang bansa. Pinangungunahan ng Paraon, pinakamakapangyarihang tao sa buong lupa. Isipin nyo, pinagagawa kay Moises. Pinaalis doon po sa kanilang kalagayan. Sabi ni Moises, sino ba ako para gawin yan? Kaya anong sabi ni Yahweh? Itong aking pangalan. Ako nga. Sasamahan kita hanggang sa matupad yung pinagagawa ko sa iyo. Ibig sabihin, maaasahan. Yung presensya ni Yahweh, Aba. Kaya nga, ito ba'y natupad ni Yahweh? Opo. Kaya nga nagkaroon ng 10 plagues. Pagkatapos nung dumaan sila doon po sa Red Sea, nakatawid po sila sa dagat, nakita yung mga milagro. Ito'y dahil sa presensya ni Yahweh Aba at dahil doon may kapangyarihan na kanilang nakita ng mga mata. Kaya po maaasahan po ang Diyos. Pero ano po yung masamang nangyari? Noong sila'y nasa bundok ng Sinai, tapos inimbita ng Diyos si Moises na umakyat sa bundok para ibigay yung tableta. Pagbalik ni Moises, anong nakita niya? Sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sipin niyo yung mga taga-Israelita, yung Israel, gumawa sila ng golden calf. Alam niyo po yun? Pinangunahan pa ni Aaron. Tapos sumamba sila doon at sumayaw. Kaya nagkasala sila kay Yahweh. Pinatawad ba sila ni Yahweh? Opo. Pero nagpasya ang Diyos Sabi niya kay Moises, hindi ko na pangungunahan ang Israel. Magsusugo na lang ako ng isang anghel. Ang anghel ang mangunguna sa kanila. Nung sinabi yon ni Yahweh kay Moises, ano po yung naging apila ni Moises? Pakinggan po natin sa Exodo 33:14 hanggang 18. Sumagot si Yahweh, ako mismo ang sasama sa iyo at bibigyan kita ng kapahingahan. Sinabi ni Moises sa kanya, kung hindi po ninyo kami sasamahan, huwag niyo na lang po kaming paalisin sa lugar na ito. Dahil paano po malalaman ng iba na nalulugod kayo sa akin at sa inyong mga mamamayan kung hindi nyo kami sasamahan? At paano po nila malalaman na espesyal kaming mga mamamayan kaysa ibang mamamayan sa mundo? Sumagot si Yahweh kay Moises, gagawin ko ang pinakiusap mo dahil nalulugod ako sa iyo at kilalang kilala kita. Sinabi ni Moises, ipakita po ninyo sa akin ngayon ang makapangyarihang presensya ninyo. Noong pinagpasyahan ng Diyos na hindi na siya ang sasama sa bayang Israel, sasama siya kay Moises. Pero hindi sa bayang Israel, ang isang anghel na lang ang isusugo ng Diyos para pangunahan ang bayang Israel. Umapila si Moises. Nakisuyo siya kay Yahweh. Sinabi niya kay Yahweh, kung hindi po kayo mismo ang sasama sa amin, sana wag na po kami umalis dito sa lugar na ito. Kapagkat hindi po kami magiging espesyal, hindi po makikita ng mga tao na kami po'y mga tinawag mo, na kami po'y bayan mo, na kami po ang tinubos mo mula sa Ehipto. Kaya napakahalaga kay Moises, yun pong mismong presensya ni Yahweh. Kaya nga, anong kanyang hilingi? Na ipakita ng Diyos yung kanyang presensya. Nung ito'y hiningi ni Moises, ano pong sabi ng Diyos? Pakinggan po natin, 33:19 hanggang 20. Sumagot ang Yahweh, ipapakita ko sa iyo ang lahat ng kabutihan ko. At ipaalam ko sa iyo ang pangalan ko, Yahweh. Mahahabag ako sa gusto kong kahabagan. Maaawa ako sa gusto kong kaawaan. Pero
hindi ko ipakikita sa iyo ang aking muka dahil walang taong nakakita sa muka ko nang nabuhay. Ano po ang naging pasyon ng Diyos? Nung hiniling ni Moises na sana si Yahweh mismo at ang kanyang presensya ang manguna sa bayang Israel, pumayag si Yahweh, Aba. Kaya anong sabi niya kay Moises? Ipakikita ko sa iyo ang lahat ng aking kabutihan. Paano gagawin ito ng Diyos? Sabi niya, at ipaaalam ko sa iyo ang pangalan ko. Sa makatwid, yung pangalan ni Yahweh, yun po'y sumasagisag sa kanyang kabutihan, sa kanyang katangian. Pumayag ang Diyos na yung kanyang katangian, yung kanyang presensya, ay mahayag kay Moises. Sa makatwid, yung pangalan ni Yahweh, yun po'y tumutukoy sa kanyang mga katangian, mga mabubuting katangian na dapat natin malaman sapagkat kapag alam natin ito, tayo po ay magkakaroon ng mabuting relasyon sa ating Diyos. Katulad ni Moises. Si Moises naging kaibigan ng Diyos. Kaya nga pinahayag yung kanyang pangalan at naunawaan ni Moises yung ibig sabihin ng kanyang pangalan. Kaya nung pumayag ng Diyos na padama kay Moises yung kanyang kabutihan, ano po munang ginawa ni Yahweh Aba? Pakinggan natin. Dito po sa Exodo 34:5 hanggang 7, si Yahweh ay bumaba sa ulap at tumayong kasama niya roon at pinahayag ang pangalan ni Yahweh. Si Yahweh ay nagdaan sa harapan niya at nagpahayag. Kaya tinupad ni Yahweh yung kanyang sinabi kay Moises na siya ay dadaan sa harap niya. Magpapahayag ng kanyang kabutihan. Magpapahayag ng mga katangian na ito ay nakakabit sa kahulugan ng salitang o ng pangalang Yahweh. Kaya nga, binanggit, pinahayag ni Yahweh ang kanyang pangalan. Pagkatapos niya ginawa yon, ito yung kanyang pahayag. Ano po yung pahayag ni Yahweh? Pinahayag niya yung kanyang 13 attributes. 13 mga katangian ni Yahweh. Ano po yun? Ito yun. Yahweh, isang beses. Yahweh, pangalawang beses. Isang Diyos, pangatlong katangian, na puspos ng kahabagan at mapagpala, hindi magagalitin at sagana sa wakas na pag-ibig at katapatan, na nag-iingat ng wagas na pag-ibig para sa libo-libo, nagpapatawad ng kasamaan, ng pagsuway at ng kasalanan, ngunit sa anumang paraan ay hindi ituturing na walang sala ang may sala, na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin lahi. Ano po yung pahayag ni Yahweh kay Moises? Sapagkat nagpasya na si Yahweh kay Moises, sige, sasamahan ko ang bayang Israel, sasamahan kita, ang aking presensya ay ipapahayag ko. Pero bago niya ginawa yon, ipinakita niya yung kanyang mga katangian. Ang tawag po rito yung 13 katangian ni Yahweh. Ito po'y mahalaga sapagkat kapag ang isang lingkod ng Diyos, siya po ay nahulog sa pagkakasala o kaya siya po ay nasa gitna ng pagsubok. Pagka naalaala niya, pag ginugunita niya ang mga katangian ni Yahweh, sa halip na siya mawala ng pag-asa, titibay ang kanyang pananalig at hahawak siyang lalo kanino? Kay Yahweh. Kaya nga napakahalaga mga kapatid na bulay-bulayin natin itong 13 attributes ni Yahweh. Itong dahilan kung bakit natin pag-aaralan ang patungkol po sa 13 attributes sa mga susunod na mga pagsamba natin. Bakit? Sapagkat itong mga 13 attributes na ito, paghahanda rin sa puso natin bilang pag-observe natin at celebration, pagdiwang sa lalapit na mga kapistahan. Yung kapistahan ng autumn feast magsisimula sa tinatawag ng Teshuvah. Ano bang ibig sabihin ng Teshuvah?
Ibig sabihin nun yung repentance, yung pagbabalik kay Yahweh. Bilang tao, tayo po'y nagkakasala, tayo po'y nahuhulog, tayo po'y nagkakamali. Pero sa tuwing tayo nagkakamali at tayo nagkakasala, dapat ginagawa natin yung teshuvah. Bumabalik tayo kagad kay Yahweh, Aba. Kaya ano ang makakatulong sa atin? Yun pong mga katangian ni Yahweh. Pag binubulay-bulay natin at sumasampalataya tayo, makakatulong ito sa atin. Ano po ba yung 13 attributes ni Yahweh Aba? Pakinggan po natin ang susunod. Susunod pa. Ito yung nakasulat, yung unang katangian, Yahweh, ako ang Diyos, bago ang kasalanan. Kasi, at ito rin ibig sabihin, bago pa niligtas ng Diyos ang Israel mula sa Ehipto, siya po ay Diyos na. Nagpakita na siya ng kapangyarihan. Nagkasala ang Israel, pero ang Diyos, Diyos pa rin, kahit na sila ay nagkasala. Yung pangalawang katangian, Yahweh. Siya po ang El, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Rahum, mahabagi. Vehanun, mapagpala, gracious. Erek apayim, hindi magagalitin. Ibig sabihin nun, long suffering. Verev hesed, sagana sa wakas na pag-ibig. Ito yung hesed na alam natin. Vemet, sagana sa katotohanan at katapatan. Ibig sabihin, maaasahan ang Diyos. Hindi po siya nagbabago. Notser hesed la alafim, nag-iingat ng wakas sa pag-ibig, nag-iingat ng wagas na pag-ibig para sa libo-libo. Nosei avon, nagpapatawad ng kasamaan. Vafesha, nagpapatawad ng pagsuway. Vahataa, nagpapatawad ng kasalanan. At venake, itinuturing na walang kasalanan ang mga nagsisisi. Ito yung katangian, mga katangian ni Yahweh. Sa mga susunod na leksyon, isa-isahin natin itong mga katangian ito para tayo merong pagkakataon, mabulay-bulay, magunita yung mga katangian ni Yahweh Aba. Sino po ang isang naging halimbawa na humawak sa katangian ni Yahweh na pinahayag niya dito po sa Exodo 34:6-7. Pakinggan po natin ang mga bilang 14, 17 hanggang 20. At ngayon, idinadalangin ko sa iyo, hayaan mong ang kapangyarihan ni Yahweh ay maging dakila. Ayon sa iyong pinangako, si Yahweh ay mabagal sa pagkagalit at sagana sa tapat na pag-ibig, na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsuway. Ngunit kailanmay, hindi nagpapawalang sala ang mga may sala na dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat ng salinlahi. Hinihiling ko sa iyo, patawarin mo ang kasamaan ng bayang ito ayon sa kadakilaan ng iyong tapat na pag-ibig at ayon sa iyong pagpapatawad sa bayang ito mula sa Ehipto hanggang ngayon. At sinabi ni Yahweh, ako'y nagpatawad ayon sa iyong salita. Sino po ang isang halimbawa na humawa sa mga katangian ni Yahweh na pinapahayag ng kanyang mga salita, yung kahulugan ng salitang o ng pangalang Yahweh. Ito'y pinanghawa kanina ni Moises. Itong pagkakatong ito, nagpasyang Diyos na lipulin na ang bayang Israel. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat nandun na sila, papasok na lang sa lupaing pangako. Pero natakot. Sapagkat merong balita, nung nagsugo si Moises ng 12 spies, yung balita mula sa 10, sila'y mga higante. Kaya natakot sila. At anong kanilang sinigaw kay Moises, balik na tayo sa Ehipto. Kasi kung hindi, tayo'y malilipol. Kaya nagpakita ng walang pananampalataya. Kaya nga nagpasyang Diyos. Lilipulin na ang buong bayan. Pero si Moises, hindi po siya nawala ng pag-asa. Bakit? Bagamat karapat-dapat na parusahan ang bayang Israel, anong ginawa ni Moises? Humawak siya.
doon po sa katangian ng pangalang Yahweh. Humawak siya sa kadakilaan ng kanyang tapat na pag-ibig. Humawak siya doon po sa pagiging mabait, mapagpasensya, sa pagiging mahabagin at mapagbiyayang kamay ni Yahweh. Aba, umapila siya doon. Kaya dahil doon, ano pong naging pasyon ng Diyos? Ako'y nagpatawad ayon sa iyong salita. Kaya binigyan pa ng pagkakataon ang bayang Israel. Kaya mga kapatid, talagang mapapabuti tayo kapag alam natin yung mga katangian ni Yahweh. Sapagkat kung alam natin, hahawak tayo doon po sa kanyang pangalan. Anong biyaya ang nakalaan sa isang lingkod ng Diyos na gumugunita, sumasampalataya, at humahawak sa pangalan ni Yahweh sapagkat alam niya ang kanyang pangalan. Dito po sa awit 91:14 hanggang 16, sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya. Aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y sasakan niya sa kabagabagan. Aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Ano po ang pangako ng Diyos sa lahat ng mga umiibig sa kanya, sa lahat ng mga nakaalam sa kanyang pangalan? Ang sabi po ni Yahweh, siya po ay ililigtas at ilalagay sa mataas. Hindi po ba itong kailangan natin? Kasi kung minsan sunod-sunod yung pagdating ng mga problema, para baga tayong binabaha. Pero sabi ni Yahweh, yung kumikilala sa aking pangalan, ibig sabihin, humahawak sa kanyang katangian. Alam yung mga katangian ng Ama at sumasampalataya sa kanyang kapangyarihan at otoridad. Sabi ng Diyos, iaangat ko sila sa mataas. Hindi sila kayang lipulin ng anumang baha. Itataas sila ni Yahweh. Ano pa? Ang sabi, sasagutin sila kapag sila'y mananalangin. Ang sabi pa sila'y ililigtas at pararangalan. Bubusugin ng mahabang buhay. At higit po sa lahat, ipakikita sa kanila ang kanyang pangliligtas. Kaya nakita natin dito mga kapatid, napakahalaga na tayo guminita, alalahanin ang pangalan ni Yahweh sapagkat sa ganitong paraan, nagkakaroon tayo ng mabuting pagkakilala kay Yahweh. Ibig sabihin, lumalalim yung ating personal na relasyon sa ating Ama. Ito rin po ba ang itinuro ng ating Panginoong Yahushua? Pakinggan po natin. Sa Mateo 6:9, ang sabi ng Panginoong Yahushua, manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Dito po sa pahayag ng Biblia, nagturo po ang ating Panginoong Yahushua sa kanyang mga alagad, ukol po sa tamang paraan ng panalangin. Ito po isang outline na panalangin, gabay sa panalangin. Paano po itinuro ni Yahushua HaMashiach yung panalangin na wasto? Sabi niya, tawagin siyang Ama. Tapos, sinama niya yung pong pagkabanggit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ibig sabihin, pinahayag ni Yahushua yung pong kahalagahan ng pag-alam sa pangalan ni Yahweh. Kasi paano po natin sasambahin ang pangalan ng Diyos kung hindi natin alam ang pangalan ng Diyos? Kaya understood na yon. Paano dapat sambahin yung pangalan ng Diyos? Yun pong salitang sambahin na binanggit dito, ang katumbas na salita sa Hebreo, sapagkat itong Mateo, ito'y galing sa Greek, pero yung katumbas ng Greek sa Hebreo ay salitang kadash, na ibig sabihin nun, to pronounce o to proclaim. Ibig sabihin, sasambahin yung pangalan
ni Yahweh by proclaiming o sinasalita yung pangalan ni Yahweh. Pero alam natin, kung sinasalita natin yung pangalan, pinoproklama natin yung pangalan ni Yahweh, baliwala yun kung hindi natin naunawaan. Kaya yung sinasabi ng bibig, dapat yun ang sinasabi ng puso at sinasabi ng isip. Kaya yung pagsamba mula sa puso, sa isip at sa bibig. Kaya yung pahayag ng pangalan ni Yahweh mahalaga sa ating Panginoong Yahushua. Gaano kahalaga yun? Pakinggan po natin dito po sa Juan 17:11 hanggang 12. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Iniiwan ko na ang sanlibutan ito. Ngunit sila'y nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin, upang kung paanong ikaw at ako'y iisa, gayon din naman sila'y maging isa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang binigay mo sa akin. Pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila, maliban sa taong tiyak na mapapahamak upang matupad ang kasulatan. Gaano po kahalaga ang pangalan ni Yahweh Abba, ayon po sa ating Panginoong Yahushua, doon po siya humawak para alagaan yung mga tupang bigay sa kanya ni Yahweh Abba. Anong sabi niya ukol po sa pangalan ni Yahweh? Ito'y makapangyarihan. May kapangyarihan po ang pangalan ni Yahweh. Pero paano tayo makikinabang sa kapangyarihan ng pangalan ni Yahweh? Kapag nauunawaan natin, binubulay natin, inaalam natin ang mga katangian ni Yahweh para pag binigkas natin at binanggit yung kanyang pangalan, ito hindi nanggagaling lang sa ating mga labi, galing ito sa ating isip, galing ito sa ating puso. Puspos ng kapangyarihan, hindi dahil tayo malakas, kundi dahil sa katangian ni Yahweh Abba. Kaya mga kapatid, palaliman natin yung ating kaugnayan kay Yahweh. Alamin natin ang kanyang mga katangian. Bakit po ito'y patuloy na ginagawa ng ating Panginoon Yahushua? Bakit niya nais na ipahayag ang pangalan ni Yahweh sa atin? Pakinggan po natin ang mga huling talata sa ating gagawing pag-aaral sa Juan 17 pa rin, 24 hanggang 26. Ama, nais kong ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroroon upang makita nila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong minahal bago pa natatag ang sanlibutan. O makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakikilala ko sa kanila ang pangalan mo at aking ipakikilala upang ang pag-ibig mo sa akin ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Bakit po hangad ng Panginoong Yahushua na ipangaral natin, na ipaalam natin ang pangalan ni Yahweh? Sapagkat itong paraan para makilala natin si Yahweh. Hindi po ba niyo napansin? Kilala ni Yahushua sino? Si Yahweh. Meron po silang magandang relasyon. Kaya nga sa ibang mga talata, si Yahweh ay nasa kanya at siya ay nakay Yahweh. Matindi ang kanilang kaugnayan. Bakit po? Sapagkat kilala ni Yahushua si Yahweh. Alam niya ang katangian ni Yahweh. Damang-dama niya ang pag-ibig ni Yahweh. Ito rin ang hangad ng ating Panginoon Yahushua na madama natin. Pero paano po natin madadama yon kung hindi natin alam yung mga katangian ni Yahweh? Kaya nga sa ating mga pag-aaral, kung magagawa nating memoryahin ang mga katangian niya para kapag tayo dumaraan sa pagsubok,
Kapag ka tayo po merong mga sakit, kapag ka tayo po merong mga problema, pagka tayo nawawala ng pag-asa, bubulay-bulayin natin yung katangian ni Yahweh. At habang minubulay-bulay natin, tayo po'y tatawag sa Kanya, Ama, Yahweh. Pagka ito'y narinig ng Ama, galing sa puso't galing sa isip natin, ang Ama mahahabag sa atin. Ang sabi nga ng Panginoong Yahushua, ipahahayag ko, ipakikilala ko ang pangalan ni Yahweh sapagkat upang ang pag-ibig mo sa akin ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Pinakasusi para matutunan natin yung pag-ibig ni Yahweh at lalong madama natin ang pag-ibig ni Yahweh. Malaman natin yung kaniyang mga katangian na ito'y pinapahayag ng kanyang pangalan. Napakapalad natin mga kapatid sapagkat tayo po nakatanggap ng kaalaman ukol po sa kahulugan at kapangyarihan ng pangalan ni Yahweh. Para sa atin ito'y sagrado, para sa atin ito'y banal, para sa atin ito po ang paraan para tayo magkaroon ng matibay, malalim na kaugnayan sa ating Ama. At ang sabi ng Panginoong Yahushua, nais kong ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroroon. Alam natin ang Panginoong Yahushua, nandun na po sa langit. Hanggang niya, nanalangin siya para sa atin. Ang panalangin niya para sa atin, patuloy na ipahayag ang pangalan ni Yahweh. At sa ganitong paraan, tayo makapiling at makasama ni Yahushua HaMashiach doon po sa langit. Upang tayo makapiling ng Ama, magpakailanman. Mga kapatid, paghusayin natin yung pagkakilala natin kay Yahweh Abba at sa kanyang buktong na anak na si Yahushua HaMashiach. Tayo po'y tumayo at tayo po'y mananalangin. Dakilang Ama, Yahweh Abba, salamat po na marami sa iyo. Ang pangalan mo'y naghahayag ng iyong presensya. Kapag ka tumatawag kami, binabanggit namin ng iyong pangalan, sumasampalataya ang lahat ng iyong mga anak na ikaw po ay sasama sa amin. Hindi dahil kami po ay mabuti, hindi dahil kami po'y karapat-dapat, kundi dahil sa iyong katangian, ikaw po'y mahabagin at ito'y pinatunayan mo sa iyong mga nagawa noong araw na ginawa sa aming buhay. Kaya hahawak kami sa iyong pangalan, sasampalataya po kami sa iyong kapangyarihan. Maawa ka na sa iyong mga anak, lalo na sa mga dumadaan sa mga pagsubok, mga nawawalan ng pag-asa. Halika po sa piling namin, ang presensya mo nga kailangan ng iyong mga anak. Magpakaranas ka po sa bawat isa. Magparamdam ka sa iyong mga lingkod para sumiglang aming kaluluwa. Lalo po kaming umasa sa iyong magagawa. Panginoong Yahushua, salamat ng marami. Gagawin namin ng lahat para kami po'y mamalagi. Subalit mahina lamang kami. Umaasa kami sa iyong lakas, sapagkat kung kailan kami mahina, saka kami malakas dahil sa iyong presensya sa aming buhay. Magpala ka sa iyong mga lingkod, lalo na sa mga may panganib na lugar. Pagka kami po'y tumatawag sa iyo, tumatawag sa Ama, ikaw nang bahala sa iyong mga hinirang. Ano man ang mangyari, hindi po kami titigil sa pagpuri, sa pagpapasalamat, at sa pagsamba sa iyo at sa Ama. Amen. Ama, magpagaling ka po sana sa lahat ng may karamdaman. Ikaw ang pinakamahusay na doktor. Walang imposible sa iyo. Minsan pa, Ama, maghimala ka sa gitna po ng iyong mga anak. Kami po'y sumasampalataya. Binasbasan mo kaming lahat. Binasbasan mo ng aming sambahayan. Binasbasan mo po ng aming mga anak at ililigtas sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Ito pong aming pinagmamakaawa sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Tingin mo
maliwaliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Aba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging pagsama ng banal na Espiritu sumating lahat ngayon at magpakilanman. Amen. Mga kapatid, paalala lang po, unang-una, yung ating pong live class is for tomorrow, Saturday, 3 p.m. Pacific Standard Time. Ito po ay patungkol sa 1 Chronicles and 2 Chronicles. Naisin po namin ipalam sa inyo na ito pong mga BLP live class, pag sinasabing live class, ito po ay interactive. Kaya ito pong pakakataon ninyo para magtanong. Kung meron po kayong gustong itanong, meron po kayong gustong ipaliwanag, ito po ang pagkakataon nun. Kaya meron po tayong BLP live class, hindi lang para pag-aralan ng Chronicles. Ito rin ay pagkakataon para tayo magsama-sama para magkaroon tayo ng interaction at least once a month, di ba? Kaya kung meron kayong gustong itanong, hindi niyo po na itatanong, this is the place to do it. Kaya sana po ay makasama po namin kayo dito. At yung ating pong autumn feast ay malapit na. Yung trumpets, Saturday po ito, araw ng Sabado, September 20, 3 p.m. Pacific Standard Time. Gagawin po namin ito in person doon po sa SoCal. Kung interesado po kayo makasama sa in-person gathering, sabihin niyo po sa amin para mabigay po namin yung address doon po sa SoCal, malapit po sa LA, sa Los Angeles area. Ito po ay September 20. Tapos meron po tayong Atonement. Ito po ay online na worship gathering, September 30, 7 p.m. Pacific Standard Time. Tapos yung ating Tabernacles from October 4 to 11, yung first day na convocation po natin, online worship gathering, ito po ay October 4, 10 a.m. Tapos yung Sabado, October 11, 3 p.m. Ito naman ay gagawin in person din doon po sa Fremont. Sana po ay makasama po namin kayo sa in-person gatherings ng mga autumn feasts. Bilang paghahanda, yung ating pong preparatory prayer, September 15 to 19. Pagka Monday to Thursday, 7 p.m. Pero pagka Friday, yung last day of Panata, gagawin po namin 10 o'clock a.m. sapagkat kami po ay babiyahe pa patungkol po sa Southern California. Natatapos na po ang ating pagsamba ng Yahuwah Aba and Yahushua HaMashiach. Bless all of us.